Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, binlog po natin nung nakaraan si VP Sara. Ngayon po, hindi naman nagpapadaig po yung sa Congress. Si Speaker Martin Romualdez naman po. Meron din pong binuksan po sila yung tinatawag na Bagong Pilipinas, mga katambay, mga kababayan. Yung kanilang serbisyo raw na fair na ginanap sa Siquijor. Sa may part po ng Bisaya ito, mga kabayan. Pakinggan po natin yung balita at tingnan po natin kung ano kaganapan doon. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Siquijor ngayong araw. Bukod sa serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, may ipinamahagi ring pangkabuhayan at scholarship sa mga mag-aaral. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng probinsya ng Siquijor, isang House Speaker ang bumisita dito. Kaya naman, mainit ang naging pagtanggap ng mga tao kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama niya ang ilan sa mga kongresista na nasa Central Visayas para sa formal na pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Isang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mailapit sa taong bayan ang pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas, lahat kasama sa pag-unlad. Ito talaga ang mensahe ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. At sinasabi niya parati, sama-sama tayo babangon uli at walang iwanan. Kaya sinasabi, yung Siquijor ay pinakamalito, yung pinakakamain na probinsya dito sa Central Visayas. Sinasabi natin at we will not forget Siquijor. Kay miski it's one of the smaller provinces, very, very important to sa ating mahal na Presidente. Dumiretso naman sa Barangay Candanay Norte sa bayan ng Siquijor si House Speaker Romualdez para mamahagi naman ng cash assistance sa mga mag-aaral na benepisyaryo ng Integrated Scholarship and Incentives Program. Isang tugon para matulungan ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nagtungo din sa Capitol Square ng Siquijor si House Speaker Martin Romualdez para mamahagi ng cash assistance naman sa mga benepisyaryo ng Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL. Isang programa naman para mabigyan ng sustainable livelihood ang mga gustong magnegosyo. Huling pinuntahan ng House Speaker ang Siquijor Provincial Capital kung saan namigay din siya ng cash assistance at bigas sa iba pang mga benepisyaryo. Today is a historic day for Siquijor. We thank our Speaker, Putulin na po natin, mga katambay. At masyado na pong politika na po ang nangyayari po sa ating bansa. Sa pananaw ni Kamanong, nag-uumpisa na po ang napakaagang politika sa ating bansa. Kasi kaya ko po nasabi yun, mga katambay, una-una, hindi trabaho po na speaker yung ginagawa niya, di po ba? Trabaho po yun ng executive, di po ba? Ang trabaho niya po, legislative, di po ba? Gumagawa ng batas, di po ba? Nagbabalangkas ng batas, nagbibigay ng mga magandang batas para sa atin, mga Pilipino, di ba? Nakapaipakinabang. Hindi niya po trabaho 'yan eh. Pero kaya po siya sumasawsaw at tinatrabaho dahil may ambisyon. Ang tingin ni Kamanong, ambisyon ang ginagawa ng ating mahal na speaker, malayong-malayo sa kanyang trabaho na pinasok. Kasi ang in-applyan niyang trabaho sa atin, sa sambayang Pilipino, gumawa ng batas. Di po ba? Hindi po siya magpapatupad, di ba? Trabaho po yan ng DSWD, ng LGUs, di ba? At ang presidente, sa bagay po, malakas po sa presidente ang speaker dahil po pinsan po yata, di ba? Kaya lahat po pwedeng gawin. Kaya lang sa tingin ni Kamanong, talagang maagang politika po ang ginagawa po ng
speaker natin ngayon. Hindi po trabaho para sa Pilipinas ang ginagawa. Pamumulitika. Mismo, last year, pagpasok ng taon, ano po ang ginagawa ng Kongreso? Di ba? Di umano, puro pagbawaldas ng pera ng bayan, di ba? Napakalaki at napakaraming pera ang hindi maipaliwanag kung saan gagastusin at walang matibay na programa, di ba? Mga bilyon-bilyon. At ito po, meron naman pong budget po yan eh. Dahil lang speaker, naglaan din po ang Congress ng budget po ng 500 billion. Yung 500 billion po na yon, sa ayuda po yon. Itong 2024, mga katambay. At yun po, nakalaan po sa 12 milyon na may hirap. Ang nakalagay dun sa proposal budget nila ng 2024. At yun pong 48 million naman sa mga low income. Yung 500 billion, di ba? Pero hindi naman di solusyon yun. Yung binadgetan nila na 500 billion, hindi po solusyon sa atin yun. Temporary lang po yun. Band-aid lang po yun. Nagbibigay ka na ayuda for magkano? 1,000? 5,000? Sandali lang yun. Waldas yung 500 billion mo. Pero yung solusyon ng buong Pilipinas, lalo sa nagtataas ang bilihin, hindi rin nasolusyonan yun ng speaker, di ba? At ng presidente, di ba? Ito po, nakita niyo naman po yung ginagawa ng speaker sa Central Visaya, sa Siquijor. Nakita niyo po, talagang yung muka po ng mga politiko, di ba? Ang lalaki. Ang laki ng mukha ng politiko. Hindi man lang inilagay yung mukha ng presidente. Ang nakalagay doon sa tarpaulin na kilaki-laki, yung mukha ng politiko rin na taga Metro Manila. Parang nasa dating mayor din po yata yun, o congressman, si Gatchalian. At yung mukha po ng speaker ang nandun po. Para pong pera nila ipinamimigay, mga katambay. Pera nila. Parang proud na proud po yung mga Pilipino, mga kabayan natin. Huwag po ganun. Komento ni Kamanong. Hindi po pera ng mga politiko po yun, yung pinamimigay sa atin. Yung mga tulong, saka yung sinasabing yung serbisyo na yan, na binuksan po ng bagong Pilipinas. Hindi po ganun ang dapat pananaw natin, mga katambay, mga kabayan. Pera po ng bayan yun. Pera po ng taxpayer po yun. Yung mga hinahawakan po nilang bilyon-bilyon, trillion. Ibinabalik po yun. Dapat ibalik po sa atin yun. At hindi lang po sa Siquijor dapat gawin yun ng presidente at itong speaker. Sa buong Pilipinas po dapat ginagawa yan. Binabudgetan po yan. Naghahatid po sana ng tulong bawat probinsya ang presidente. At ito nang nagmamagaling at nagpapabango na speaker po. Di po ba? Ikinorek ko lang po, mga katambay. Pera po ng bayan yan. Taxpayer po. Hindi po pera ng politiko po yan. Sila lang po ang humahawak. Kaya wag po natin silang Diyosin na para silang mga Diyos na pag pumupunta sa ating probinsya, sa ating city, para bang sila isang Santa Claus na dala-dala yung pera nila. Hindi po, pera ng bayan po yun. Natural lang po yung karapatan ng bawat Pilipino na mabigyan po sila ng tulong ng gobyerno. Dahil kailangan ibalik sa tao po yun. Yun po ang pananaw ni Kamanong. Kaya ito po, sa pananaw ko, okay naman po yun, nakapaghatid ng tulong dahil pera ng tao naman po, pera ng bayan yung dinala sa Siquijor. Kaya lang po, ang komento ni Kamanong, maagang pamumulitika, ang ginagawa ng speaker, isinasama pa yung bagong Pilipinas na programa at nagagamit po ng speaker ngayon ang programa ng Pangulong Marcos na Bagong Pilipinas. Talagang politika na po yan, talagang sa tingin ni Kamanong, naghahangad po ng mataas na posisyon ang ating speaker. Kaya lang po, nung mga survey nung una hanggang itong nakaraang survey, hindi po siya nasasama sa top 5. Mga katambay, ang layo-layo po ng speaker. Kaya sa tingin ni Kamanong, gagawa ng paraan yan para umangat at magpabango sa tao dahil kulelat po siya halos, excuse me po, sa survey. Kaya po nakikita ni Kamanong, gagamitin ng pera ng bayan para lang bumango sa tao. Yun po ang pananaw ni Kamanong. Pera ng taong bayan na nagagamit sa mga ambisyoso na mataas, masyado ang ambisyon, Gagawa ka lang ng tulong, sasamahan mo ng politika,
at malalaking muka sa tarpaulin na parang ikaw ang may dala ng pera na galing sa bulsa mo. Di po ba? Ibang-iba nung panahon ni Pangulong Duterte. Pag nagpapamigay ng mga ayuda, walang muka ni Pangulong Duterte. Hindi naglalagay ng muka. Baka pati yung bigas na pinamigay na bigas sa mga sikihor, okay naman po yun. Baka may mukha rin yun eh. Di ba? Sanay na sanay ang mga trapong politiko na maglagay ng mga litrato nila. Kaya traditional po yan, mga trapo. Nakakaano lang po. Pera ng taong bayan, nagagastos. Ginagastosan pera ng tao doon sa kanilang malalaking tarpaulin. Hindi naman libre yun. Di ba? May budget din po yun. Ang laki ng mga budget na nauubos. Pero ang airport, ang kongreso, wala man lang budget ang airport para, pagandahin, gawing world class. Hanggang sa yung maintenance daw, nalulugi. Ngayon, ang may hawak na, private na. Di ba? San Miguel na. Ganito po, magwaldas ang ating bagong Pilipinas ngayon sa tingin ni Kamanong, mga katambay. Pero sa tingin din ni Kamanong, hindi po siya, wala po sa kalahati kay BP Sara ang ating speaker. Kasi, di po ba, hindi po katulad ng mga Duterte. Talagang nakikita mo yung kanilang ginawa mula umpisa hanggang ngayon. Hindi po katulad ng speaker, nakita lang natin nung gumawa at bumango nung maging presidente lang po ang pinsan niya na si President Marcos, di ba? Dahil napakatagal na po naging congressman yan. Ngayon, mga katambay, kung meron pong nakikinig po sa akin na mga kababayan po ni Speaker Martin Romualdez, mag-message po kayo dito sa ating channel. At paalam nyo rin po sa aking Kamanong kung ano naman po ang nagagawa ni Speaker sa inyong probinsya, sa inyong syudad. Kasi ang BP Sara, ang mga Duterte, meron na po silang legacy. May pinagmamalaki na po sila sa bayan, sa syudad, sa probinsya nila, mga katambay. Nakikita po natin yung kanilang probinsya, parang world class na. Di ba? Ang developing. Saka ang mga mamamayan doon, tahimik, may seguridad, namumuhay na mapayapa. Kaya ngayon po, bigyan po natin ng comparison ang BP Sara at ang speaker dahil nakikita po ni Kamanong, malaki po ang posibilidad na tataas po ng pinakamataas na posisyon ng speaker kung hindi po umpisahan ng 2025, 2028. Kaya po mag-message po kayo, mag-comment at ipaalam niyo po kay Kamanong sa amin kung ano po ang nagagawa ni Speaker Romualdez sa kanyang probinsya para malaman natin yung kanyang credential, di ba? Malaman natin yung talagang mismo sa kanyang lupang sinilangan kung ano ang nagawa niya, napaunlad niya ba, napaganda niya ba katulad ng Davao. Kaya bigyan po natin ng comparison ng mga politiko. Yan ang napaka-importante po mga katambay. Yung credential nila sa atin. Kasi sila hawak ng pera natin, bilyon-bilyon, milyon, trilyon ang hahawakan nilang budget na manggagaling sa taong bayan. Kaya kailangan suriin natin mga katambay ang mga politikong maglilingkod sa atin. Napaka-importante po kaya niyan. Kasi pag hindi natin sinuri, ganito po mangyayari sa atin. Waldas po ang ating kayamanan, ang ating pera na walang nararating, wala tayong progresibo. Ang pera natin halos, patapon ng patapon. Walang programang matibay. Di ba? Puro band-aid solution lang po. Ang nakikita ni Kamanong, ayuda lang po. Tulong. Maliliit na negosyo. Po? Hindi po pang buong Pilipinas po yun, mga katambay. Kaya po, yun lang po ang hiling ni Kamanong. I-message nyo po yung mga taga-probinsya po ng Leyte. Paalam niyo po sa amin kay Kamanong kung ano po ang progresibo ni Speaker Romualdez sa kanyang probinsya. Di po ba? Muli po, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, nag-iiwan po na kaya po natin ito. Mahalin natin ating bansa. May pag-asa pa tayo. Bye-bye. Paalam.